Balita naman sa lalawigan mga kapatid. Hindi bababa sa 3 miyembro ng pamilya ang nasawi matapos ang sunog sa Bulacan, Bulacan. Kabilang sa mga nasawi ang 8 taong gulang na bata matapos matrap ito sa nasusunog nilang bahay. Ayon sa report, bandang alas 3 ng madaling araw kahapon nang sumiklab ang sunog sa barangay San Jose. Narecover na ng mga otoridad ang labi ng mga biktima sa loob ng kanilang natupok na bahay. Sa taya naman ng Bureau of Fire Protection of BFP, aabot sa 1 milyong pisong halaga ng mga ari-arian ang nawasak dulot pa rin ang naturang sunog. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng trahedya. Handa naman ang Agriculture Department na bakunahan ang nasa higit 5,000 baboy sa gitna po yan kontra African Swine Fever o ASF. Bago yan, una nang binakunahan ng DA ang nasa 41 mga baboy sa Lobo, Batangas. Simula nga ng pumutok ang ASF sa Batangas, umabot na sa halos 8,000 na mga baboy ang kanilang pinatay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Siniguro naman ng ahensya na sumailalim sa ilang test ang naturang mga alagang baboy bago isagawa ang kanilang mga pagbabakuna. Ayon sa report, kabilang ang gagamiting mga bakuna sa 10,000 doses ng ASF na binili ng gobyerno sa ilalim ng Emergency Procurement Program. Sa tayangan ng Bureau of Animal Industry o BAI, nasa 472 ang mga barangay sa buong bansa ang tinamaan ng sakit. Hindi naman bababa sa 2 pagyanig ang naranasan sa Bulkang Kanlaon sa Magdamag. Ayon sa PHIVOLCS, mas mataas yan kumpara sa 13 volcanic earthquake na naitala noong Sabado. Katumbas yan ang halos 11,000 tonelada ng asupre na ibinuga ng naturang bulkan. Sa kabila naman yan, nananatiling nasa alert level 2 ang Kanlaon. Ang ibig sabihin, posibleng tumaas ang tsansa ng phreatic eruptions at irregularidad ng bulkan. Kabilang sa alert level 2 ang pagbabawal sa pagpasok o paglipad ng mga aircraft sakop ng 4-kilometer radius permanent danger zone. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.